Kuya, pabili nga ho ng tubig. Tawag ni Pia sa naglalako ng mineral at sesto. Agad naman siyang inestima ng lalaking may edad na, ngunit kayang ibalanse ang katawan sa umaandar na bus. Cherry tubig, tanong niya sa katipan, na sa labas ng bintana nakatingin. Umiling lang ito, ni hindi sa kanya sumulyap. Lihim na nababuntong hininga si Pia. Sanay na siya sa ugali ng nobyo. 2 taon na rin sila at 2 taon na rin siyang nagtsatsaga rito. Bakit? Simple lang. Mahal niya kasi. Hindi ko malaman kung bakit mo pa ako sinama sa inyo eh. Maya-maya ay wika nito sa nobya. Napapikit na lang ang dalaga bago sumagot. Jerry, 2 years na tayo. Nagtatanong na sila tatang. Alam mo namang solong anak ako, di ba? Napapalatak na lang si Jerry. Sa lubong ang kilay na sumagot. Nasa tamang edad ka na. Kakornea na yung sinasabi mo sa akin eh. Ipapakilala mo ako dahil lang dinedeman ng magulang mo? Kaya solo ka pang anak? Reklamo pa nito. Dumilat ang dalaga at hinarap ang nobyo. Gusto ka nilang makilala. Anong mali dun? Tanging nasabi niya. Gusto sana niyang idugtong na tinatanong rin ng tatang at nanang niya kung kailan ito mamamanhikan sa kanila. Ngunit alam niyang wala itong balak. Gusto niyang isiping nag-iipon lang ito ng tamang halaga upang pakasalan siya. Ngunit sa nakikita niya, lagi itong kapos at umuutang pa nga sa kanya madalas. Parehas lang ang kinikita nila dahil magkatrabaho sila sa pabrikang pinapasukan. Ito ay nakatira sa mga magulang. Siya ay nangungupahan pa sa isang maliit na boarding house. Ngunit may ipon pa siya kumpara sa nobyo. Partida pa, nagpapadala pa siya sa mga magulang. Samantalang ito ay sarili lang ang perang kinikita. Teacher ang tatay ng nobyo sa isang pampublikong paaralan. May pwesto naman sa palengke ang nanay nito. Ang 2 kapatid naman ay nag-uopisina. Maganda ang trabaho ng 2 kapatid dahil natapos sa pag-aaral. Samantalang ang nobyo niya ay high school lang ang inabot. Dahil panay ang bulakbol, sinukuan na lang ito ng mga magulang na pag-aralin dahil nga nagsasayang lang ng pera at malaking perwisyo pa. May lakad pang tropa bukas eh. Di ako makakasama dahil dito eh. Paangil nitong wika. Nasaktan ng dalaga sa inasal nito. Mga magulang niya kasi ang paksa. Ayaw mo bang makilala sila tatang? Sila kasi, gusto ka nilang makilala. Wika niya. Isang palatak ang tanging sagot nito. Sabay kuha sa bulsa ng kulay black na 3310 na cellphone. Sa aparato tinoon ang buong atensyon. Alam niyang may ka-text ito. Walang sound ang message tone pero panay ang vibrate ng telepono. Sinong ka-text mo? Tanong niya rito na kinasimangot ng lalaki. Wala. Sila Jerome lang. Pinapaliwanag ko kung bakit hindi ako makasama bukas. Sagot nito. Pinigil niyang muling magsalita. Kilala niya ang nobyo. Pag ganoon ang tono ng pagsagot nito, ay sisigawan na siya nito malamang at mag-aaway na naman sila. Pauwi sila ngayon sa probinsya ng dalaga. Ayaw niya masira ang mood nila pareho. Sumandal na lang siya at pumikit. Nang marinig itong tumawa ng mahina, ay nilingon niya ito. Minasdan. Maluwag itong nakangiti na ang mata ay nakatuon sa screen ng cellphone. Gustong-gusto niyang agawin ang telepono nito at basahin kung totoong mga kaibigan lang ang katalastasan. Ngunit hindi niya magawa. Mahal niya ng labis ang nobyo. Pagmamahal na may kaakibat na takot. Takot na baka magalit ito at hiwalayan siya. Ayaw kasi ni Jeric ng mga pakialamera. Ang gusto nito ay siya lang ang masunod. Maraming nagkakagusto ritong kasamahan nila sa trabaho. Ngunit siya ang niligawan.
Hindi pa man ito nagpapahayag ng pagtangi noon, ay lihim na niya itong minamahal. Kaya naman agad niya tong sinagot nang manligaw ito sa kanya. Mahal na mahal niya ito, lalong-lalo na ngayon. Pia, tawag ng ama ng dalaga. Napabuntong hininga na lang ang babae bago lumapit sa amang kakatapos lang magsibak ng kahoy, kinaumagahan. Tatang, pasensya na ho. Pikit mata niyang paunang salita rito bago pa ito may sabihing iba. Tumingin lang ang ama ni Pia sa taas ng bintanang siyang kwarto ng dalaga, kung saan naroroon ang nobyong hindi pa rin lumalabas. 2 araw lang sila sa bahay nila, Sabado at Linggo. Ngunit kahit pakitan tao, ni hindi man lang lumabas si Jeric upang sumalo sa hapag. Kahit magtatanghali na, sa halip, nagpadala na lang ito ng pagkain sa silid. Tang, masama raw ho yung pakiramdam niya. Pero pipilitin ko hong palabasin siya mamaya. Umiling lang ang tatang ng dalaga. Marahil hindi ako edukado, anak, pero marunong akong bumasa ng tao. Napalunok ang dalaga. Bihira lang magsalita ang kanyang tatang, at pag ito ay may sinabi, totoo iyon. Mahal ko ho siya, tang. Tanging nasabi na lang ng dalaga. Huwag mo ring kalimutang magtira ng para sa sarili mo. Payo nito. Tumangutango lang si Pia na agad yumakap sa amang napabuntong hininga na lang. Hapon, saka lang naisip ni Jeric na lumabas ng kwarto. Tipid ng ngiti at tango lang ang ginanti ng mga magulang ni Pia nang bumati ito sa munting salas. Nanonood ng drama sa hapon ng nanay ng dalaga at paidlip naman ng tatay. Oh, gusto mong magmerienda? May saging na minatamis dyan. Tanong ni Pia na kakatapos palang magtahip ng bigas sa bilao. Nakasimangot na umupo ang nobyo nito sa silya ng hapag. Wala bang mall dito? May irita sa tonong tanong nito. Saglit na luminga ang mag-asawa sa bisita ng anak, ngunit hindi umimik. Wala pa eh, pero may plaza sa bayan. Maraming tiyanggi dun, wika ng dalaga. Agad gumayak ang nobyo ni Pia. Gayon din siya. Ngunit bago umalis ng bahay, ay nangaral muna ang nanang ng dalaga. Anak, mag-ingat kayo. Sabihan mo yang si Jeric. Ganun pa rin ang diskarte nila. Maigi ay umuwi kayo ng maaga agad. Huwag na kayong masyadong magpagabi. Saglit na lumikot ang mata ng dalaga. Napansin iyon ni Jeric kaya nagtanong ito. Anong ibig niyong sabihin? Tanong nito. Ngunit tumalikod lang ang ginang at muling humiga, nanood ng palabas. Si Pia naman ay inakay na ang nobyong kunot ang noo. Kita mo na. Di ako gusto ng airmats at airpods mo. Wika ni Jeric habang naglalakad ang dalawa pababa sa bayan. Hindi umimik si Pia. Tinuon lang ang paningin sa daan. Wag na tayo magpaabot ng hapon ah. Umuwi na tayo bukas ng umaga. O kaya naman, mamaya pagdating natin galing plaza. Ang boring sa bahay niyo. Walang aircon. Ang ingay ng mga kuliglig. Napupuyat ako sa kakahuni ng mga kwago eh. Sa puntong yun, tumigil si Pia sa paglalakad at may hinanakit na tinitigan ng nobyo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahirap lang kami. Saka, kung hindi ka nagkulong at nakipag-usap ka man lang kila tatang, sana okay kayo. Pigil ang emosyon na wika ng dalaga. Kita mo nga kanina. Tinanong ko nanay mo, di ako sinagot. Maangas na wika ni Jeric. Paano ba naman? Pagdating natin kagabi, kinakausap ka, sa cellphone ka nakatingin. Hindi ka sumasagot.
Sino ba yung kateks mo at hindi mo mabitawan yung lecheng cellphone mo? Sagot ng dalaga. Bahala ka. Wika naman ni Jeric. Bago na unang maglakad, iniwan ng nobyang saglit bumuntong hininga at pinunasan ang luhang nagbadyang mangilid dahil sa inis na nararamdaman. Bago tuluyang pumasok sa tiyanggian, saglit kinausap ni Pia ang nobyo. Bagamat nakasimangot, natuon naman ang mata nito sa dalaga. Bago tayo pumasok, papaalalahanan lang kita. Kung may kakalabit sa'yo o hahatak ng damit mo, huwag mong pansinin. Kung may agawin, hayaan mo na lang. Seryosong wika ni Pia. Napamaang naman si Jeric. Hoy, naririnig mo ba sinasabi mo? Anong pinagsasabi mong hayaan pag inagaw? O agawin? Bakit? Talamak din ba snatcher dito sa inyo? Maangas uling wika ng lalaki bago matalim na nilibot ng mata ang paligid. Hindi, basta, huwag mo nalang pansinin. Paiwas na sagot ni Pia. Walang imik na naglakad muli si Jeric. Iniwan ng nobya sa entrada ng tiyanggian. Humabol naman agad si Pia at dinikitan ito. Akmang dudukot sana ng cellphone si Jeric, ngunit agad pinigilan ito ng dalaga. Huwag ka munang mag-cellphone, sa bahay na lang. Napatingin si Jeric sa paligid at ngumisi sa nobya bago inilabas pa rin ang telepono, saglit na may tinipa at muling pinasok sa bulsa. Iniangkla ni Pia ang braso sa braso ni Jeric, dumikit lalo sa nobyo at nagpatuloy sila sa paglalakad. Bagamat iritable, walang nagawa ang lalaki sa higpit ng kapit ng nobya. Tuwing may nagugustuhan na bagay si Jeric, ay si Pia ang nagbabayad. Sinabi ng dalaga na iwasan itong maglabas ng pitaka o gamit habang nasa pasyalan sila. Nagkipit balikat na lang ang binata. Lumipas ang 1.5 oras. Dahil nainip, nagyaya ng umuwi si Jeric. Walang napiling bilhin si Pia dahil bantay sarado siya sa mga nakakasalubong at sa paligid. Pasakay na sila ng tricycle. Nang walang ano-ano, may humablot sa suot na sombrero ni Jeric. Napalingon ng dalawa. Nakita pa nilang kumaway ang lalaking umagaw ng sombrero bago walang pagmamadaling naglakad palayo. Nagmura si Jeric at akmang hahabulin ang kumuha ng sombrero nang pinigilan ni Pia. Saglit na nagtalo ang dalawa dahil gustong mamarako ni Jeric at makipaghabulan sa nang-agaw. Kahit ilang ulit nang sinasabi ni Pia na wag na itong ituloy. Papalitan na lang niya ang sombrero pagbalik sa Maynila. Pre, payo lang. Huwag mo nang habulin. Sagot ng driver. Naiiling si Pia nang murahin ng nobyo ang driver. Doon nalipat ang pagkabanas ng lalaki. Dahil nayamot rin ang nagmagandang loob, ay agad nitong pinatakbo ang tricycle. Iniwan ng magnobyo. Napasabunot si Pia sa ulo sa inis nang habulin ito ng malulutong na mura ng nobyo. Di kalayuan, sumipol ang lalaking suot na ang sombrero at niyayaya ang nobyo ni Pia na lumapit. Napamura uli ang nobyo ng dalaga at mabilis na iniwan ng dalagang saglit na natingalngal. Akmang susunod naman si Pia, ngunit isang kamay ang pumigil rito. Pia, huwag mo nang sundan. Nanlalabo ang paningin ni Pia nang tignan ng matandang babaeng nagtitinda ng sigarilyo. Umiling-iling ito. Hindi ka nagkulang sa pangaral. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, huwag mo nang habulin ang putris mong nobyo. Napatingin ang dalaga sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Bahagyang humigpit iyon nang pilitin niyang kumawala. Nangihinang napaupo na lang sa lupa ang dalaga habang tanaw ang direksyon na tinahak ng nobyo. Malayo pa lang ay tanaw na ni Pia ang mga magulang sa bukana ng kanilang bakuran. Nagtatatakbo siyang sinalubong ng mga ito
at yumakap. Nak, hindi mo kasalanan yun. Umiling-iling si Pia. May sasabihin pa sana ang nanay niya, ngunit nagmamadali ang dalagang pumasok ng bahay. Diretso sa kwarto, may kinuha at nagmamadaling lumabas. Naak, pigil ng nanay niya. Mahal ko ho siya, Nay. Kailangan ko siya. Namin. Tanging nasabi nito bago nagmamadaling umalis. Saglit na nagkatinginan ng mag-asawa, ngunit nang magpa siyang sumunod, ay muli kung saan may dalawang asong itim ang humarang. Sumingasing ang mga ito. Napatda ang mag-asawa. Isang ibong itim ang dumapo sa lupa at naging babae. Saglit pang yumukod ito sa dalawang matanda bago nagwika. Patawad ho, Ninong Ponso, Ininang Peli. Ngunit hindi kayo maaring makialam dito. Alam nyo naman ho ang mga tagubilin. Sumusunod lang ho tayo. Pakiusap ng babae. Nagyakapan na lang ang mag-asawa. Pinipilit na hindi isipin ang mangyayari sa anak. Isang talampas ang tinungo ng dalaga. Sa gilid na bahagi ay may yungib na mabato. Pinasok iyon ni Pia. Hindi nagtaka ang dalaga nang isa-isang lumiyab ang mga sulo na nakasabit sa kanang bahagi ng yungib. Sa pinakadulo, nakatayo ang isang babaeng nakakamiso na puti. Sa kanang kamay, hawak ang isang lumiliyab na sulo. Mela, bati ng dalaga. Tumungo lang ang babae. Tumaas ang mataray na kilay at namaywang. Pakiusap, panimula ni Pia. Napaismid si Mela. Bumagsik ang muka. Ang lola mo, ang unang gumamit ng salitang yan. Pinagbigyan namin kayo. Sunod ang mga magulang mo. Mapagbigay kami. Kaya pumayag kami. Pumayag ako. Pangatlo ay ikaw. Sa paghiling pa rin na hindi maging katulad namin. Muli kaming pumayag. Pero putang ina naman. Pati ba naman sa panginginain namin, makikialam ka? Hindi pa sinisilang ang mga magulang mo. Kultura na natin to. Wala kang karapatan na makiusap ngayon sa akin dahil sa dahilan lang na yan. Ubus na ang pasensya ko sa inyo. Nagdidilim ang paningin na wika ni Mela. Mahal ko siya eh. Mahal ko siya. Wika naman ni Pia. At gutom kami. Sagot naman nito. Nangihinang lumuhod si Pia sa lupa. Humagulgol. Nakikiusap kung may iba pang paraan. Ang totoo, meron. Nakangising wika ni Mela. Napakunot ng noo si Pia. Kayong tatlo, ang nanay mo, ang tatay mo, at ikaw. Tanggapin nyo ang tunay niyong pagkatao. Magpayanggaw kayo at maging aswang. Kapalit ng nobyo mong babaero. Wika nito. Umiling-iling si Pia. Huwag mong sabihing hindi mo alam na pinagtataksilang ka ng nobyo mo. Alam kong mala Judy Ann Santos ang role mo sa buhay pero hindi ka naman siguro ganun katanga. Wika ni Mela. Pinilit pa rin ni Piyang magsumamo. Ako na lang Mela. Tatanggapin ko ang pagiging aswang. Huwag lang sila tatang. Punyeta naman Pia. Mauurat sa'yo lahat ng tindera sa Divisoria sa kapal mong tumawad. Nagsasalubong ang kilay na wika ni Mela. Pakiusap. Hiling muli ni Pia. Umiling-iling lang ang nakangising si Mela. Hindi pwede. Tangi nitong sagot. Lula ng ba si Pia at ang nobyo nito. Katulad ng dati, abala lang sa sariling cellphone ang binata. Ni hindi kinakausap ang dalagang mugto ang mata. Ni hindi tinatanong kung ano ang problema. Panay lang ang text sa cellphone. Pagbaba ng bus, hinatid pa ni Pia ang nobyo sa bahay nito. Sandaling nakipag-usap pa sa mga magulang ng nobyo ang dalaga. Pinilit nitong maging masaya habang inaabot ang mga pasalubong
na binili sa probinsya. Nagulat pa ang dalaga sa pagdating ng dalawang barkada nito. May dalang alak at pulutan. Masayang nakipag-inuman ng nobyo ni Pia na hindi man lang siya pinapansin o kinakausap. Di nagtagal ay nagpaalam na rin si Pia sa mga magulang ng nobyo. Muli itong lumuluha habang lula ng taxi pauwi sa bahay na inuupahan. Pinatay ni Pia ang sariling cellphone pagkarating sa bahay. Hindi na siya ite-text o tatawagan na ni Jeric. Alam niya yon. Kinabukasan, 12:00 na, nang mapagpasyahan ni Pia na buksan ang cellphone. Isang tawag agad ang rumihistro na inaasahan naman niya talaga. Ang nanay ni Jeric ang tumawag. Saglit nakipag-usap si Pia bago tinapos ang tawag. Umupo ito sa kama, pumikit at tahimik muling lumuha bago walang pagmamadaling gumayak. Sinalubong si Pia ng nanay at ng isang kapatid na babae ng nobyo. Nag-iiyakan ng tatlo. Sa kanilang tatlo, si Pia ang nanghina. Inalalayan pa ito ng dalawa na umupo. Panayang alo ng mag-ina sa dalagang walang tigil ang pagnguyngoy. Okay pa siya nung natapos yung inuman nila kagabi. Tapos kanina pagising ko, ganyan na siya. Hindi na siya humihinga. Malamig na rin. Wika ng nanay ng nobyo ni Pia. Pagdala sa ospital, wala na talaga. Patay na si Bunso. Sabi naman ng kapatid nito. Walang masabi si Pia. Ayaw niya magsalita. Masakit sa damdamin ang nararamdaman niya ngayon. Pinilit ni Piyang tumayo at pinuntahan ang puting kabaong ng nobyo. Pinalalayan naman ito ng kapatid at ng ate. Tanging siya lang ang nakakakita ng totoong anyo nito mula sa salamin ng kabaong. Mahal niya ito, oo, pero mas mahal niya ang mga magulang. Kung isasalba niya ang buhay ng nobyo, ay wala na ring karapatan ang susunod na henerasyon niya na tumanggi sa pagiging aswang. Iyon ang kasunduan na nilatag ni Mela. Magiging aswang silang tatlo, ang nanay niya at ang tatay niya, at ang mga anak niya sa hinaharap. Mahirap maging aswang. Ayaw niyang kumitil ang buhay. Ayaw niyang mapilitan ang mga magulang na maging aswang. Matatanda na ang mga ito upang magdusa pa. Mahal niya ang nobyo ngunit nalalaman niyang iiwan rin siya nito balang araw. Ang totoo, ilang beses na itong nakipaghiwalay sa kanya. Hindi na niya mabilang. Tinitiis niya ang lahat dahil nga mahal niya ito. Ngunit iba na ngayon. Mas mahal niya ang munting buhay na unti-unting umuusbong sa kanyang sinapupunan. Ayaw niya maging ito ay magdusa rin. Panay ang hipo ng ate at nanay ni Jeric sa salamin. Iyak ng iyak ang dalawa. Tanging siya lang ang totoong nakakakita sa tunay nitong anyo. Na isang puno lang ng saging. Ang totoong katawan ng nobyo niya ay kasalukuyan ng kinakain ng mga kamag-anak nilang aswang sa pamumuno ni Mela. Lihim na hinaplos ni Pia ang hindi pa umbok na tiyan. Tingin niya, tama ang desisyon niya. Tamang isalba ang buhay ng anak niya, nila ni Jeric, at ang mga magulang niya sa nobyong hindi naman talaga siya minahal kahit kailan.